Ayun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon, ito ang pag-uusapan natin, itong si Senator Robin Padilla. So, medyo mainit ngayon si Senator Robin Padilla dahil dun sa issue nung Senate hearing na pinamunuan niya tungkol dun sa ah, parang tungkol sa marital issue ng mag-asawa or mag-partner. So, marami kasing hindi naintindihan kung ano ba yung konsepto nung pinag-uusapan o yung dinidinig doon nila Senator Robin Padilla. So, unang-una, Senate hearing po yun, in aid of legislation. So, ang trabaho po ng senador is gumawa ng batas. Pag-aralan yung batas para kumbaga masolusyonan yung mga problema na makagawa sila ng batas na makaka-solve ng mga problema. So, ang nangyari lang kasi dito medyo na-misinterpret o mini-misinterpret, sinasadyang ibahin lang yung pagkakaunawa nila doon sa gustong iparating ni Senator Robin Padilla doon sa issue na yon. So, ano ba yung issue na pag-uusapan natin para magkaroon tayo ng konsepto? So, ito problema po ng mag-asawa or mag-partner, basta is problemang pampamilya kumbaga. So, bago natin muna pala simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, pag-usapan po natin itong si Senator Robin Padilla. So, kuha tayo rito ng balita dito kay Sir Ted Pailon at kay DJ Chacha. Nagkaroon po ng pagdinig in the Senate at siya, ikaw na ang dali na, ako na lang. Dito kasi parang itong si Sir Ted Pailon alam mo yun, inosente, parang ganon. Parang ang hirap nilang pag-usapan tong topic na to na supposedly dapat sila yung mas nagpapaliwanag din dahil nga nasa media sila. So, kumbaga dapat katulong sila para mapaunawa sa mga kababayan natin kung ano ba yung pinag-uusapan. Hindi yung parang kahit sila mismo naiilang or sabihin natin parang hindi nila tanggap kung ano ba yung issue pag-uusapan dito. Sorry, pero mamaya hahayaan kita kasi ikaw'y babae. Ikaw dapat sumagot dito kung ano ba ang dapat mong isagot. Kasi po kahapon sa hearing in the Senate tungkol nga dito sa usapin po ng sexual harassment at work, no? May katanungan po si Senator Robin Padilla. Ito ho lang naman katanungan niya na palagay ko po kayo na nakikinig maaring sumagot at ang pinakamainam po dito. So, malinaw po. Ito si Senator Robin Padilla nagtatanong po. So, pinalalabas kasi nila rito parang walang alam daw si Senator Robin Padilla. Kumbaga, mahina yung yung pang-unawa niya tungkol sa bagay na to. Kaya nga nagtatanong siya dahil nga may problema. So, hindi naman pwedeng may problema, siya lang yung sasagot. Ngayon, kaya nga siya kumuha ng resource person para pag-usapan, malaman ko ano yung mga posibleng sagot dun sa problemang i-raise niya. Kasi ang nangyayari kasi dito parang kumbaga yung ini-raise niyang issue parang hindi na dapat pag-usapan, parang gano'n. Kung titingnan niyo kasi yung problema na 'to, yung problemang pampamilya, ano naman talaga yan, kumbaga talagang kasama sa gobyerno natin. Siyempre, pinangangalagaan ng gobyerno natin yung bawat pamilya. So, siyempre sa bawat pamilya nagkakaroon talaga ng problema. So, isa na 'to sa mga problemang gustong kumbaga in-erase lang ni Senator Robin Padilla dahil marami pang hindi tanggap yung usapin na 'to. Or nangyayari 'to, pero hindi na pag-uusapan gawa nga ng siguro nahihiya or sabihin natin hindi kayang o talagang hindi pa tanggap ng especially ng lalaki or ng tingin ko kasi pang both gender na 'to, eh. So, sabihin natin hindi tanggap ng mag-partner
or ng same gender or different gender pala, sorry, yung issue na to. So ito, tuloy po natin. Ay sagutin po ito sa usapin pong legal. Ano ba ang legal basis? Ano ba ang sinasabi ng ating batas at maging Supreme Court decision dito po sa sitwasyon na ito? Panoorin po, pakinggan po natin. Meron kang sexual rights sa asawa mo eh. So halimbawa, hindi mo naman pinipili kung kailan ka yung in heat, ano? So, paano yun? Pag ayaw ng asawa mo, so wala pong ibang paraan talaga kung para ano yung lalaki. So, paano yun? Bababae ka na lang ba? Alright, so ito po yung transcript nito mga kapatid. Babasahin po lamang ni Chacha, in toto. Mayroon kang sexual rights sa asawa mo. So halimbawa, hindi mo naman pinipili yung in-heat. So paano yon kung ayaw ng asawa mo? So wala po bang ibang paraan talaga para maano yung lalaki? So paano yon? Mambababae ka na lang ba? May kasunod pa po. Wala ka sa mood. Paano ako? May mga sinabi din po siyang para hindi ako mareklamo ng asawa ko o anong pwede kong sabihin sa kanya. Okay, sige. So yung pong So malinaw, nagtatanong si Senator Robin Padilla. Kasi usaping legal ang pag-uusapan dito eh, 'di ba? Siyempre, pag usaping legal, alam niyo 'yun, iba-iba yung interpretasyon kasi ng mga abogado diyan. So hindi natin kumbaga hindi kahit sabihin mo majority, meron pa rin iba yung pananaw pagdating diyan sa usapin na 'yan. So maganda yung tinanong ni Senator Robin Padilla sa isang abogado rin. So siyempre, kumbaga meron siyang meron na siyang sariling interpretasyon sa sarili niya. Kung ano ba talaga yung patungkol doon sa issue na yon. Ngayon, siyempre, kung abogado sasagot din at hindi naman niya kakilala ng personal or sabihin natin iba rin yung pananaw. So, siyempre, kailangan ipagbangga para makakuha ng tamang solusyon para yun nga, masolusyonan yung problema. So, ang tanong ni Senator Robin Padilla, di ba, paano nga naman yung halimbawa, yun nga, in heat, hindi pwede yung partner niya o yung asawa niya. So, ano yung pwedeng gawin? Kasi, aminin man natin, nangyayari talaga sa isang mag-asawa yung ganyang sitwasyon na talagang may araw o may oras talaga na yung isa nasa mood, yung isa wala. So, kung sa ganung klaseng senaryo, ano ba yung pwedeng ang ano lang kasi dito na nagiging panambubutas dito kay Senator Robin Padilla is dun lang sa sinabi niyang may sexual right yung asawa. Which is, kung usapin legal kasi, hindi siya applicable eh. Pwede yun siguro, sexual privilege siguro, di ba? Pero kung sexual rights, medyo alanganin. Pero siguro, hindi lang yun yung, kumbaga, mali lang yung words na nagamit ni Senator Robin Padilla. Siyempre, kumbaga, kung ano lang yung unang pumasok siguro sa isip niya na sa palagay niya lang, tama. Yun lang kagad yung naibigkas niya. Siguro hindi niya lang masyado na-elaborate yung, kumbaga hindi niya lang natumbok yung tamang salita, pero in-elaborate niya, di ba, na parang, anong gagawin ko? Anong gagawin namin? Dahil nga ayaw. So, wala nga naman mambabae or 'di ba? Parang nagtatanong siya, ano bang pwedeng maging remedyo para lang alam mo 'yun, maayos yung senaryo, maayos yung problema na 'yun. tanungan po ni Senator Robin Padilla. By the way, binoto daw siya ni Gil Custodio, no? Kaya kanina, tama ba Gil? Asa si Gil? Umalis Wala si si Gil. Gil. Ikaw Kaya, hindi, sabi niya, hindi ko alam kung nagbibiro lang ba si Gil o no. Kasi nga daw, idol daw po niya. Maraming may idol kay Binoy. Number 1 po na senador yan, ha? Opo. Yan po ang kanyang katanungan. So, Ito kay Sir Ted Pailon, pasensya na Sir Ted Pailon, medyo hindi lang maganda yung mga banat mo, mga pitik mong ganyan. Wala namang issue yung kung number 1 ka or iniidolo ka. Ang tingnan mo kasi yung, ewan ko pasensya na, pero parang dito kasi nagpapaka-hipokrito masyado na hindi niya swerte mo siguro, hindi mo na-experience yan,
ano mo, sabihin natin na bless mo, parang gano'n, napakaswerte mo, hindi mo na-experience yung gano'ng, senaryo or problema na 'yan. Pero paano naman yung ibang nakaka-experience na parang pinagtatawanan mo na ikaw hindi mo na-experience 'yan, sila na-experience nila, malas lang nila. So, 'di ba parang, ah, tsaka napaka-imposible na hindi na-experience 'to ng kahit sino, napaka-imposible. So, lahat 'yan napagdadaanan or talagang na-experience 'yan. Depende lang talaga kung paano mo i-ha-handle, kung paano mo ite-take yung reason, kung paano mo alam niyo yung pang-unawa, paano mo kung gaano kalalim yung pang-unawa mo, dun magbe-base kung paano mo ite-take yung mga gano'ng klaseng senaryo. Siguro, ikaw, Cha, anong sagot mo? Kung ikaw Ngayon tatanungin na? ni Senator. Gusto mo? Ngayon na? Oo, ngayon Patikim ko lang sa sagot. sagutin? O, sige. Ang no ay no. Yung Kapag sinasabi ni ayaw- attorney. Yung sinasabi ni attorney Kapunan, di ba? Ako bilang babae, ano? Ikaw ba? Okay, sige. Oo. Attorney Chacha. Madaling maintindihan po ang salitang pag-ayaw ko ay ayaw ko. Kahit mag-asawa tayong dalawa, pag hindi ko gusto, wag mo akong pilitin. Kasi kapag ginawa natin yun nang hindi ko rin naman kagustuhan at ikaw lang ang mag-e-enjoy, para saan pat naging mag-asawa tayong dalawa? Okay. Yun lang ang sa akin. So, yun, maganda yung sagot dito ni DJ Chacha. Siyempre, kung usaping legal, tama nga naman. Pag sinabing ayaw, ayaw. No is no. 'Di ba? Hindi mo pwedeng pilitin dahil nga may batas tayo eh. So, yun nga, sabi ko sa inyo kanina, depende yung kung paano mo iti-take ah, yung, yung reason. 'Di ba? May ganda rin yung punto niya na parang kailangan parehas kayo na mag-e-enjoy. Eh, ang problema nga ganito, halimbawa nga, 'di ba, sabi nga ni Senator Robin Padilla, may mga oras talaga, tsaka pagkakataon na talagang ano, kumbaga nakakaramdam ka, eh. 'Di ba, hindi mo naman 'yun puwedeng sabihin na sa ganitong araw lang puwede. So, talagang may time talaga na sabi nga ni Senator Robin Padilla, in-heat ka, eh. So, yung partner mo hindi, ayaw niya. So, paano? So, gusto mo na sabay kayo na mag-enjoy pero hindi ka puwede. So, paano naman itong isa na gusto? 'Di ba nage-get niyo? 'Di ba parang, oo, naiintindihan kita, pero sana intindihin mo rin ako. 'Di ba dapat salubong, 'di ba? Kung naintindihan mo ako, iintindihin kita, intindihin mo rin ako. So, dapat gano'n dapat yung nangyayari. Kaso ang nangyayari kasi in reality, yung isa diyang galit sigurado. Siyempre or hindi naman galit siguro, yamot, inis, dahil nga siyempre iba yung pakiramdam mo, eh. 'Di ba mahirap ang hirap ipaliwanag kung ano yung nararamdaman mo, pero alam niyong mag-partner kung ano yung feeling nun. Pero dahil nga sa parehas kumbaga hindi kayo, magtugma, salungat yung ano niyo, yung mood niyo, hindi kayo nagkakaroon kayo ng misunderstanding. Kaya dun nagkakaroon ng, kaaway dahil nga sa iba kasi parang ang liit lang na maliit lang na problema o maliit lang na yung kumbaga simpleng problema lang, gano'n na yun, sabihin natin gano'n. Maliit na problema lang, pero siyempre sa iba, magkakaiba kasi yung kung paano mo ite-take yung problema, depende sa tao. Merong sa tingin ng ibang tao, maliit na bagay lang yun, pero sa iba, big deal na, 'di ba? So, iba-iba lang yung pagha-handle natin kung paano natin, i-ha-handle yung problema. So, hindi natin puwedeng sabihin sa'yo mas simpleng bagay lang 'yan, pero sa iba big deal na. So, hindi natin puwede i-compare 'yun. So, kung paano lang talaga ite-take lang ng tao kung paano yung gano'ng klaseng senaryo. Yan po Di ba? muna. Wala sanang Opo. sapilitan. Actually, hindi lang naman yan sa po babae muna. yon. Nangyayari din talaga yun na minsan ang pinipilit lalaki. Talaga? Kwentuhan mo nga ako. Totoo yun, ha? O, tingnan mo. Dito kay Sir Ted Filon, pasensya na po uli. Ewan ko ako parang, siguro nagbibiro lang dito si Sir Ted Filon, pero totoo yung sinasabi dito ni DJ Chacha na
hindi lang lalaki, pati babae na-experience din 'yan. Siguro ano lang, hindi lang talaga masyadong napag-uusapan 'yan dahil nga ano, masyadong alam niyo naman ang Pilipinas is masyadong, conservative pa, hindi pa gano'n ka-open sa ganiyang klaseng, usapin. So, totoo yung sinasabi ni DJ Chacha na may times talaga na na-experience din ng babae yung ganiyang, problema. Yun nga kaya nga ni-raise ni Senator Robin Padilla, hindi naman 'yan ano, kumbaga hindi lang naman 'yan usapin ng ano, ng, sabihin natin para lang may mapag-usapan. May problema 'yan, eh. Puwede nating ano 'yun, ano parang kaparehas ng problema nung alam niyo yung battered husband pala, sorry, 'di ba? So, may mga battered wife na puwedeng magreklamo dahil merong batas na, ah, 7610 Violence Against Women, yung BAUSI. Pero sa lalaki walang gano'n. Walang gano'ng klaseng batas. Pero totoo, aminin man natin, nangyayari talaga na merong, nagiging battered husband, 'di ba? So, hindi lang makapagreklamo yung lalaki dahil nga walang batas at nasasamantala yon ng mga matatalinong excuse, ginagamit ng ibang kababaihan yung, batas na yon. So, meron nga tayong napanood na talagang halos gulpihin niya na yung asawa niyang lalaki pero hindi pumapalag. Kasi alam nung lalaki na kung ano yung kapasidad niya, na isang bigay niya lang, isang bigwas niya lang sigurado tataob yung asawa niyang babae dahil pero hindi niya ginagawa. Kasi alam niya may batas at alam niya na puwede siyang makulong. Kahit ano pang reason ay nasabihin niya, siya ang dehado. So, same thing din dito, merong batas na kumbaga, ah, kung lalaki, hindi niya puwedeng pilitin. So, puwede siyang masampahan ng kaso. Kaya nga yung tanong ni Senator Robin Padilla, anong gagawin? Eh, kumbaga ito na-experience ko, alam nga namang babae ako, so mas malaki pang problema, 'di ba? So, problema talaga ang ang issue na 'yan. Isa 'yan sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng hiwalayan, nagkakaroon ng gulo sa pamilya between husband and wife or mag-partner. Kasi nga, hindi naman ano kumbaga, nature talaga ng tao yun 'di ba? Aminin natin, huwag na tayong magpaka-inosente. Nature naman talaga ng tao yan, ng mga hindi naman human being lang, kahit nga 'di ba sa mga hayop, 'di ba? Ginagawa nila yan. So, talagang nature na may gano'ng, sabihin natin may gano'ng, ah, event na nangyayari, 'di ba? So, ang ano lang kasi do'n, siguro ang nagiging problema lang, eto, medyo ano naman 'to, siguro naman hindi na tayo mga bata dito, na nung ano nga 'di ba, nung mag-boyfriend, girlfriend, period pa lang kayo, is talagang may nangyayari na talaga yung ganyan, 'di ba, nagkakaroon ng sexual act. Lalo na siyempre kung may mga special event like yung monthsary, ah, anniversary, iba nga may weeksary pa, 'di ba? So, ginagawa na yon. So, ang nagiging punto lang, bakit nung time na nasa gano'ng stage pa lang kayo, boyfriend, girlfriend, is parang lagi niyo na-exercise yung gano'ng klaseng, hindi naman rights, 'di ba, pero privilege bilang mag-partner, bilang boyfriend, girlfriend. So, although hindi siya hindi dapat ginagawa ng, hindi pa mag-asawa yun, pero real talk, in reality gano'n talaga nangyayari at nangyayari kaya nga nagkakaroon ng mga, unwanted pregnancy, nagkakaroon ng, teenage, pregnancy, dahil sa gano'ng senaryo. Meron pa nga diyan 'di ba yung nangyari naanakan lang or yun nga nagiging biglaang parents dahil nga boyfriend, girlfriend pa lang ginagawa na nila, ini-experience na nila 'yan. Pero pagdating ng sila, may asawa na, may anak na, dumadalang. So, yun yung nagiging senaryo na nagiging kumbaga, yun yung nagiging siguro naiisip ng iba, nung mag-partner, lalaki o babae man yun, na bakit? Bakit nung mga panahon na
nasa gano'ng level tayo ng boyfriend, girlfriend, is parang malaya or parang madalas, 'di ba? So, yun nga, may weeksary, merong monthsary, meron pang anniversary, meron pang pa-birthday, meron pang pa-graduation, or kung ano pang mga event na puwedeng, yun yung pinakamagandang regalo. Yun kasi madalas hinihingi, eh, 'di ba? So, kumbaga nagiging privilege, nagiging nasanay siguro. Ngayon pagdating ng time na mag-asawa na or nagsasama na sila, may anak na, is medyo dumadalang, siyempre hindi naman masuwerte kung sabay sila na hindi na nila nararamdaman masyado or masyadong ano na sila, yung pang-unawa nila medyo talagang sobra-sobra sa pang malawak na malawak yung pang-unawa na puwedeng tanggapin yung sinasabi nila rito, nila DJ Chacha, na no is no. Ayaw ko eh, pagod ako. So may mga ganong reason, pwede mong tanggapin. Or pwedeng tanggapin ng ibang tao, meron namang hindi kayang tanggapin o hindi kaagad masyadong maintindihan yung ganung paliwanag. Lalo na kung, sabihin na natin ano, di ba, yung pagod, wala sa mood. So pwede mong ano eh, pwede mong kumbaga maintindihan. Pero kung ah, ilang months na, 'di ba, na talagang yun pa rin ang reason at hindi napagbibigyan, and andun na nagkakaroon na ng ano, ng ah, galit na kumbaga parang naiipon na. So nagiging ano na yun, kumbaga nagiging lamat. So sa society naman natin nangyayari na kapag na-brought out sa ibang kaibigan, lalo na kung kay kumpare, 'di ba, kay best friend na opposite sex. So, hindi ano, kumbaga nagkakaroon ng do'n nagsisimula yung ano, yung nagkakaroon ng kasalanan na sinasabi, 'di ba, na no string attached. Although no string attached, pero dahil nga merong kakulangan sa kanya, may hinahanap siya at willing ibigay naman nung iba, 'di ba? So, yung iba nate-tempt, lalo na kung mababa yung kanilang mga, yung ano nila, yung tawag dito, yung pag-no sa sitwasyon, 'di ba? Yung basta yun, yung kaya niyang yung tukso kaya niyang labanan, so or naiiwasan niya, is mabuti. Eh, paano yung talagang sagad na yung galit niya na talagang kumbaga naging galit na yung kanyang, naiipong inis. Kasi magkaiba yung inis sa galit, 'di ba? So, may inis lang na talagang bad trip ka lang sa kanya dahil sa mga ganitong sitwasyon, pero 'di ka galit. Pero yung dahil nga dun na naipon na yung inis, naging galit na. Tapos, eh, merong nagpaparamdam, 'di ba? Nangyayari yan na may lalandi-landi diyan ng kaunti, 'di ba, na lalo na kung alam yung sitwasyon mo, tapos, eh, krusonada ka. So, minsan tine-take advantage yun. So, napupunta sa ano talaga na yun nga, yun yung nagiging anay na nung pundasyon ng pamilya hanggang sa ano na, hindi na mapapansin na papunta na pala sa pagkasira ng pamilya. Kaya nga yung tanong ni Senator Robin Padilla, kumbaga parang dito, ang tanong niya, anong gagawin? 'Di ba? Kasi hindi naman pare-parehas, gaya ng sinabi ko kanina, magkakaiba eh. Hindi pare-parehas yung pag-take ng tao eh. Ito, both gender na 'to, hindi pare-parehas yung pag-take ng tao dun sa sitwasyon. Masuwerte ka kung yung partner mo is naiintindihan. Eh, paano kung hindi? Yun yung tanong, anong gagawin? Kaya nga sabi ni Robin Padilla, so, anong gagawin, mambababae na lang? Eh, ang sagot pa nga rito ay hindi ko sigurado kung si Attorney Kapunan yung nagsalita nun, eh, parang sinabi nga niya na, mag-counseling na lang or magdasal na lang. So, dun pa nga lang 'di ba, sa sagot niyang yun medyo wala ng ano, kumbaga tapos na yung boxing. Wala ka ng ibang, kumbaga wala ka ng ibang rason, wala ka ng ibang solusyon. So, manahimik ka na lang, parang gano'n. So, yun yung pinakapunto sa tinatanong ni Senator Robin Padilla na
ang dating parang sinasabi nila rito, eh, parang walang kuwenta yung tanong yung, ah, ini-raise na problema ni Senator Robin Padilla, which is meron. Ayaw lang pag-usapan o hindi lang na kumbaga kung tutuusin napaka-ano nga rito ni Senator Robin Padilla, eh, napakatapang niya, bilib ako sa kanya. Dahil na-erase niya yung problema na yan. Yan din yung inire-raise yata ni Senator Rapi Tulfo nung mga time na yan. Doon naman sa ano yan, sa issue naman ng ano ng Bausi na unfair kasi yun nga 'di ba sa babae protektado sila na hindi sila pwede saktan. Eh paano naman yung lalaki na sinasaktan naman ng kanyang asawang babae na hindi pumapalag dahil alam niya or na, hindi niya masyado naiintindihan yung batas pero alam niya may batas na hindi niya pwede saktan yung asawa niya babae dahil pwede siya makulong. So kumbaga nate-take advantage yun ng mga matatalino na sobrang tatalino ginagamit sa hindi maganda yung batas na yun. So same dito sa ano sa sinasabi ni Senator Robin Padilla na kumbaga paano naman yung ano yung mali lang yung words na sinabi niyang karapatan pero kasi parang kung titingnan mo parang ganun din eh, 'di ba? Kasi ah nabanggit nga rin doon sa hearing na sabi nga ni Senator Robin Padilla na kumbaga tatamaan dito yung separation ng ano eh, ng church tsaka ng estate eh, ng gobyerno. Dahil magkaiba ng ano ng katuruan. 'Di ba pag nagkaaroon nga ng kasal, sinasabi nga doon na kailangan magpasakop ng babae sa lalaki. Na ang ano, ang lalaki ang ano, yung kumbaga para magdadala ng pamilya. So may ganung mga katuruan sa kasal pagdating sa relihiyon, 'di ba, sa simbahan. Pero sa batas na sinasabi naman do'n tinanggal na yung ano, yung salitang head of the family. So, kailangan ano, kumbaga co-parenthood na. So, equal na yung ano nila, yung rights, 'di ba? So, kaya ano, kaya medyo hindi masyadong malinaw yung usapin na 'to. Kasi nga hati, eh. Depende na lang 'yan kung kumbaga kung masyadong religious yung tao, is talagang puwede nilang i-invoke yung sinasabing sexual rights, 'di ba? Pero kung tutuusin, parang, sexual privilege na lang ang mangyayari diyaan. So, ang punto lang naman dito, ano bang puwedeng gawin? Kung dumating sa gano'ng senaryo na hindi hindi nga puwede yung isa, anong magiging o ano yung puwede niyang ano kumbaga anong puwede niyang sabihin, 'di ba? Kasi hindi naman lahat puwedeng, kumbaga hindi dahil nga hindi open sa ganyang issue, hindi lumalapit sa mga counseling na 'yan. So parang, ang take ko naman kasi sa gano'n, depende pa rin kasi kung paanong ano, eh, mahirap 'pag kumbaga ang hirap din i-explain. Kaya nga si Senator Robin Padilla siguro nahirapan din siya kung paano ipaliliwanag ng punto por punto. Pero ang pinaka-essence lang naman kasi nung tanong ni Senator Robin Padilla, paano? Anong dapat gawin? Kaya nga ano ba in aid of legislation nga 'di ba gagawa nga ng batas. Kaya nga nagtatanong siya. So, ang ending niya wala siyang nakuhang malinaw din na sagot dahil nga ang pinaka-ending kaagad ng ano rito ng, sagot ni Attorney Kapunan is no. Kumbaga siyempre batas ang pinag-uusapan, tapos na ang boxing. Kwentuhan mo nga ako. Si Uy, Rome gusto kasi baka naman sabihin nyo, Kwentuhan mo lalaki nga. na. Totoo po Are yun. you May talking mga, about, nakita mo yung ano, yung ngiti ni Rome? Nangyari din ba sa iyo yun, Rome? Na pagod halimbawa yung asawang lalaki. Mhm. 'Di ba? Grabe ang Okay. pagod sa trabaho. Okay. Ang Okay. inhit naman ay si Mrs. Okay. Hindi lang naman o lalaki Okay. ang nagiging inhit. Okay. Pipilitin ng babae, hindi papayag yung mister, magmamaktol yung Mrs. Hindi lang lalaki ang nagagalit kapag ganon. hindi sila napagbibigyan. May mga babae din na hindi ganon. napagbibigyan. Thank you, Wala sa gender ito, tama yung sinabi ni Oo, Attorney Lorna Kapunan. Thank you, thank you. Pero mas marami lang lalaki ang mainit ang sobra ka ulo. naman. Ba't ka naman nakakasigurong mas maraming lalaki? Mas marami So, yun, 'di ba? Base na rin kay DJ Chacha, totoong nangyayari. So, hindi siya sabihin natin hindi issue. Issue pa rin talaga siya. Kaya nga meron tayong family code, 'di ba? So, dapat lang maging
balanse lang. Kasi ang nangyayari kasi dito, masyado lang nagpapakahipokrito yung mga kababayan natin na iniisip hindi yan issue, hindi yan problema ng lipunan natin. Nangyayari't nangyayari yan. Hindi yan simpleng bagay lang. Kasi tandaan ninyo, kapag nagkahiwalay yung mag-asawa or mag-partner, lalo na kung may anak, ang apektado dito yung mga bata. Kaya ngayon ang rito, kaya nga yung bilib ko kay Senator Robin Padilla, talagang talagang sumaludo ako dahil siya lang ang nag-raise ng tungkol sa problemang yan. Talagang nangyayarit nangyayari, tanggapin man natin o hindi, magpakalinis man tayo o kayo, di ba? Nangyayari't nangyayari yan. Hindi lang, sabi nga, may patunay na si DJ Chacha na, babae ko yan, na hindi lang lalaki ang nakaka-experience yan, pati babae na experience. So, talagang talagang hindi lang bukas pa or hindi pa open. Yun nga, hindi pa talaga handa yung Pilipino para pag-usapan yung mga bagay na yan. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.